Hi guys! Welcome back again to my channel. By the way, magpapakilala lang ako. My name is Jap, J-A-P. Paliwanag talaga. So ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman pala sa ating private reading, rituals, yes, binati ko na yung ritual. Ayan, sa mga gustong mapalayo ang third party or sa inyo lang mabaliw ang inyong person, ayan, nag-o-offer na ulit ako ng ritual. Kasi guys, naubos ang energy ko last year, no? Sa rituals, kaya tinanggal ko na sa list, sa price list ko. So ngayon, ina-offer ko na ulit siya guys. Ayan, sa mga interested lang naman guys. Pero kung eto ha, ang paliwanag ko lang dyan, dapat buo yung loob nyo at may tiwala kayo sa akin. Okay? Pero kung wala guys, at duda ka, huwag nyo na guys ituloy. Kasi pwedeng mabagal or baka hindi talaga guys mangyari. Okay? So kailangan buo lang yung loob mo pag nagpa-ritual ka. So, sa mga nag-move on, yes, meron din tayo guys para sa mga single na gusto na maka-move on sa kanilang person. Meron din tayong ino-offer na ritual. Okay? So, sa mga gusto lang naman guys ng private reading, ayan, nag-offer din ako ng private reading. Message nyo lang ako guys, nasa description box below yung link ng Facebook ko. Ayan. And guys, comment kayo sa baba sa mga gustong mapasama sa ating manifestation. And kung hindi naman, kung ayaw nyo naman guys maisama sa manifestation, comment pa rin kayo guys sa baba para alam ko kung nanonood ka and malay mo, ikaw na yung nire-read ko. Diba? Makuha ko yung energy mo. Ayan, comment na kayo guys sa baba. Malay mo naman, energy mo yung makuha ko dito sa reading natin. Okay, so tignan natin. Kanina ba itong love reading ngayon na masasagap natin ngayon? Love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong emotional freedom. Ayan, kakasabi ko lang. So, malakas ang energy ng mga single dito. So, nakikita ko yung energy mo ng person mo na gusto na niya makalaya, no? And nakikita ko sa kanya na parang paulit-ulit yung nangyayari sa kanya. So, medyo nadidisappoint na siya. Kasi parang walang nababago, no? Kasi paulit-ulit yung nangyayari. So, may nakikita rin ako dito, guys. Parang yung person mo, meron pa siyang pinapantasya dyan. Or meron siyang gustong patunayan sa sarili niya. Or meron siyang gustong ipakita sa inyo. Yun po yung pinapakita sa akin dito, no? So, titignan pa natin ganito itong love reading. The Gardener. So, ito yung energy mo. Payapa, may peace of mind. Okay. Okay? So, alam nyo guys, ito ha, medyo may approach kasi ako nakikita dito. So, yung person mo gusto kanyang i-approach, pwede nagugulat siya. Kasi nakikita niya parang nababaliw ka lang sa kanya eh. Mahal na mahal mo siya at hindi mo siya kayang palayain, no? Yun ang nakikita niya sa inyo na hindi mo kayang palayain itong taong to. Then ngayon, pwedeng nagugulat siya. Okay? Nagugulat siya na parang, bakit parang nilalit mo na siya? Ayan ka na. Nire-reject mo na tong taong to. So, medyo nag-overtake siya. So, nakikita ko sa energy mo, pwede kasing dahil paulit-ulit yung nangyayari, paulit-ulit yung panloloko. Kaya parang nananawa ka dito. Kasi paulit-ulit yung panloloko ginagawa sa iyo. Okay? Sige, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay, so meron tayong The Silver Waterfalls. Okay, so yan guys, baka kasi may magtanong, no? Bakit ngayon lang kayo gumawa, madam, ng reading? Hapon na. First Friday kasi ngayon, guys. Ayan, nagsimba ba kayo ngayong Friday? Ngayong first Friday ng June 2025. Ayan, nagsimba kasi ako, then nagpa-bless na rin kay Father. And pag uwi ko galing simbahan, natulog ako kasi pagod ako, maaga kami nagsimba. So, kaya ngayon ko lang guys, ginawa itong inyong reading. So, pasensya na. Kasi may naghahanap sa akin. So, the Silver Waterfalls. Nakikita ko yung iba sa inyo,
hydrated yung energy na parang na-drain. I think kailangan mo ng cleansing. Okay? Siguro minsan kasi parang pabago-bago yung energy na nakakita ko sa inyo. Nandun ka sa point na parang nag-hold ka sa person mo pero gusto mo na rin siyang i-let go. May panghihinayang pero mas gusto mo na siyang i-let go. Okay? Kasi inisip mo yung mga masakit na ginawa sa inyo, natitimbang mo yung sitwasyon eh. Okay? And nakikita ko rin dito guys, siguro, i-person mo nangihinayang. Okay? Kung ano man yung mga nasabi mo sa kanya, pwedeng masakit man yan na mga nasabi mo sa kanya. Pwede kasi ngayon yan nare-realize na may point ka naman pala talaga. Na parang kahit ganon, na pwedeng yes, masasakit yung mga nasabi mong salita, pero, nagtitiis ka sa kanya. Like, pinagtsagaan mo siya eh. Kahit kabitaw-bitaw na to, no? So, titignan pa natin. At parang dapat sumuko ka na dito, umpisa pa lang eh. Pero nakikita ko sa inyo guys, kumakapit ka. Pero yun na nga, sabi ko sa inyo, pwedeng, ang alam ng person mo, hindi mo siya kayang i-let go. Ngayon talagang bumibitaw ka na dito. Or bumitaw ka na talaga, literal. Okay? Tignan natin. Meron tayong life purpose. So, alam nyo guys, ang daming dahilan para mabuhay. Hindi lang ikaw dapat nabubuhay para sa person na to, no? So, yan mo siya dyan kung medyo napapraning na talaga siya. Nakita ko kasi yung pag-overthink niya, panghihinayang, nagsisisi siya at the same time. Pero, mas nangingibabaw kasi sa inyo yung paulit-ulit na pananakit na ginagawa niya sa inyo na hindi na talaga healthy sa mental health mo. Mahirap din para sa iyo na i-let go, mahirap din para sa inyo na mag-detach dito sa taong to. Pero mas nakikita ko yung energy mo na mas kinakaya mo. Okay? So, kinakaya mo kasi wala ka namang ibang option. Mag-stay ka, nasasaktan ka pa rin. Bitawan mo siya, nasasaktan ka pa rin. So, ano yung mas madaling way? Kasi kung mag-i-stay ka dyan, guys, ng matagal na panahon, parang paulit-ulit lang, no? Nagiging fresh yung sakit na yon. Pero kung ito ilalet go mo, so umpisa lang yan eh. So, umpisa lang masakit, pero kalaunan guys, makaka-recover ka din, okay? So, tignan natin. Katay ng dalawang card dito. Additional message. Spirit guide. Spirit 1, your spiritual journey is beginning. Diba? May bagong cycle na daw napaparating sa inyo. Pero syempre, kailangan maging open ka. Maging open ka sa mga bagay na hindi na nag-work. Okay, kailangan maging open-minded ka doon. Lawakan mo yung pag-unawa mo sa sitwasyon, kung bakit ito nangyayari. Siguro meron kang lesson na kailangan matutunan kung bakit nangyayari to or bakit dumating no, sa buhay mo itong taong to. So, hindi mo kailangan i-blame yung sarili mo na bakit tinanggap mo siya sa buhay mo. Nangyari na eh. So, ang kailangan mo na lang gawin dyan, guys, panindigan na talagang binitawan mo na itong taong to. Okay? Tignan pa natin, meron tayong respect. Respect your relationship. So, yun na nga guys, pwedeng nawawalan na respeto sa iyong person mo. Okay? Pwedeng nawawalan siya na respeto sa inyo and isa yun sa parang pinaglalaban mo na ginagawa niya yung mga bagay na gusto niya lang, medyo nakakabastos, nakakawala ng respeto sa side mo, and kahit nakausapin mo siya, hindi naman niya yun guys pinapakinggan. Kasi parang lagalag itong person mo, no? Ginagawa niya lang yung mga bagay na gusto niya. Tignan pa natin, meron tayong guilt. Don't let guilt get in the way of happiness. Ayan na nga. May nakikita akong confrontation dito. And itong confrontation na to guys, magpapabago sa buhay mo ng isang araw, no? Like, kung ano man yung maging resulta ng pagtatalo nyo or pag-uusap nyo na to guys, dapat alam mo na yung magiging consequences. Okay? Tatanggap ka ba ng pagkatalo or tatanggapin mong dapat mo nang bitawan na itong taong to. So, alin ka doon? Ayusin ko lang to guys. Ano yung dapat mong gawin doon sa sitwasyon? Additional message, spirit guide. Kanina po itong love reading. Feeling ko kasi sa inyo guys, talagang taas noo ka sa taong to. Sobrang laki ng respeto mo sa taong yan. Okay? Yung tipong hindi mo kayang magalit, hindi mo kayang
kumprontahin itong taong to. And nakikita ko rin sa inyo guys na pag may sinabi siya talagang nananahimik ka. So, siguro bumabaliktad na talaga yung sitwasyon. Na parang, kesa mawalan ka ng respeto dito sa person mo, give up mo na lang siya. Okay, nandun pa rin talaga sa point na yes, mahal mo pa rin, di mawala sa isip mo eh. Okay, kasi, syempre, pwedeng matagal yung pinagsamahan yung dalawa. Kahit pa paano naman guys, malaki yung naging impact niya sa buhay niyo, no? And, I think, mas pinipili mo kung ano yung mas makakabuti both sides. Okay, kung sa tingin mo, makakabuti para sa kanya yung ginagawa niyang pagiging lagalag, pagiging babaero, pagiging lalakero, so hinahayaan mo na. Pero kung sa tingin mo naman guys, para sa'yo to, or na parang kung makakabuti sa'yo, makakabuti sa akin, so i-let go na lang natin ang isa't isa. So parang ikaw na yung naging matured doon sa relationship na talagang na-let go mo na. Kasi nakikita mo na eh. Okay, nakikita mo na parang wala nang patutunguhan. Ni plano, hindi mo makita sa person mo. So, ikaw hindi ka rin makapaglatag ng plano mo. Kasi parang naka-base ka sa kung ano yung magiging desisyon niya. Okay? Na parang mag-go na ba ako? Mag-iipon na ba ako? O ito na ba? Mag-set na ba ako ng plano para sa magiging future natin dalawa? Hindi ka makapag-decide kasi pinapakiramdaman mo rin yung person mo kung may plano ba siya para sa inyong dalawa. Kasi ikaw nakikita ko, open ka eh. Ready ka, no? Ready ka sa kung ano yung magiging future yung dalawa kasi talagang mahal mo siya. King of Wands. Kasi ramdam mo rin eh, na minahal ka rin naman niya. So, pwedeng hindi kayo guys nagtatagpo ng person mo sa mga decision sa buhay, no? For example, ikaw nag-decide ka na, ito, magsama na tayo, gawin natin, tapos yung person mo naman yung hindi available. So, yung person mo naman guys, yung nag-decide dito na parang magsama na tayo, ganito, ganyan. Siya naman yung parang, alam niyo, parang hindi naman guys makapag-decide. Okay? So, hindi nagtatagpo yung mga desisyon nyo sa buhay nitong taong to. Isa rin yun guys na nagiging conflict yung dalawa. Okay? So, pwede guys na yung ibang tao sa paligid nyo, sa circle nyo, nananawa. Ayaw na guys makialam, ayaw na guys makinig. Kasi nakikita nila kung ano yung problema nyo yung dalawa. So, parang settle nyo yung problema nyo yan, love life nyo yan, parang ganon. So, I think, etong person mo, parang nagiging toxic. Kasi mirror naman yan eh. Okay, tanong mo sarili mo, ba't nagiging toxic yung person mo? Pwedeng toxic mo na yung person mo bago mo yun, guys, ma-absorb. Okay, so yan, I think kung negative na masyado at gusto mo na maka-move on sa person mo, nag-offer tayo ng ritual para sa mga gusto na mag-move on, no? Kung talagang decidido ka na, and ano ba guys yung ritual natin para sa pag-move on, no? Yun yung cord cutting na yung energy na nakuha mo, sabihin na natin guys na sobrang saya mo, bago mo siya makilala, then habang tumatagal yung relationship niyo, parang nagiging negative na. So, na-absorb mo na yung energy ng person mo, ibabalik natin yun sa person mo. Ganun nag-work ang cord cutting. Okay? So, by the way, balik tayo sa reading. Kasi negative yung nakakita kong energy rito, kaya ko lang din naman natanong, kasi baka makatulong, di ba? So, hindi yan guys sapilitan. Okay, tignan natin additional message. Additional message. The Devil, ayan o. So, ikaw, napakatyaga mo. Kasi mahirap paamuhin ang Leon. And ikaw, napaka-lovely, napaka-vulnerable ng energy mo. Easy touch, parang ganon. Like, madali ka lang mapasiya. Madali lang makuha yung loob mo, mabilis ka makagaanan ng loob. Ganon. Yun nga lang yung person mo, hindi mo alam kung ano yung pinaglalaban niya sa buhay niya. Bakit ganito siya, guys, katigas? The devil na tong, mo eh. What I mean, yung kaharap mo. Okay, yung kadil mo. And mahirap amuhin itong person mo. Tignan pa natin, additional message. Additional message. Meron tayong The Hermit. So, may nakikita ko dito guys, inaaral mo yung sitwasyon, no? And I think parang ilang taon or araw mo din pinag-isipan kung talagang parang willing ka na ba talagang i-give up itong tao. Matagal mo rin guys pinag-isipan sa malinaw na pinapakita sa akin dyan. Okay?
Tignan pa natin. Three of Swords. Nakatingin talaga sa yung person mo. I think hindi naman ganun sobrang stress. Pero feeling kasi ng person mo, paulit-ulit yung nangyayari sa buhay niya. So, nandun sa point na meron na siyang pino-pursue na bagong goal niya sa buhay. So, pwede meron siya magandang trabaho. Maayos naman yung buhay niya. Ang problema lang dito, guys. Frustrated siya at nakatanaw siya sa inyo. So, kung makita mo meron siyang hawak na camera, inaalala niya yung memories niyo together. And kung paano mo naman din siya, guys, napaligaya. And kung paano mo siya, kung paano mo ginising yung spiritual na itong taong to, parang naging highly intuitive din siya, guys, sa sitwasyon. So, marami siya, guys, marami kang naituro sa taong to na naging awakening siya dun sa bagay na yon. So, sabihin natin, guys, na ngayon, mas nagiging matured siya sa sitwasyon and nai-apply niya doon sa mga taong nakakasalamuhan niya. So, kung bakit siya, guys, nakatanaw sa inyo, kasi nga, tinitignan niya yung mga bagay na nagawa mo or ginawa mo para dun sa relationship yung dalawa. And, tinatanaw niya pa rin malaking utang na loob yung naitulong mo sa kanya. Sobrang laking tulong na nagawa mo sa kanya. Hindi man, guys, sa spiritual, pwedeng sa future niya ngayon, sa mga goal niya sa buhay, I think sinuportahan mo siya ng sobra-sobra hanggang sa makakaya mo, hanggang sa maabot niya yung pangarap niya and bumitaw ka. Okay? Kasi I think misunderstanding yung nangyari sa inyo ng person mo. Okay? Tignan natin additional message. Additional message. Spirit guide. Meron tayong Two of Cups. So, nandun yung partnership. Kasi parang ikaw yung tipo ng tao na parang okay lang naman tulungan kita kasi partner kita eh. Parang ganyan. So, eto si person mo, meron siyang ka-deal. I think meron na din siyang iba. O pwede ikaw, meron ka na rin iba. Okay, nagkakaroon din kayo, guys, ng partnership ng person na ka-deal mo ngayon. Nakasama mo ngayon. Or pwedeng getting to know each other. Wala pa rin title. So, meron naman partnership, pero may hesitation ka rito. Like, nag-aalinlangan ka sa person na kausap mo ngayon. Siguro, kung ako'y tatanungin mo, mas piliin mo munang maging single. Piling ko kasi ito yung mas makakatulong sa inyo. Kung pipiliin mo muna yung sarili mo, focus ka muna sa sarili mo, self-healing, focus ka muna sa makakapagbigay sa inyo, guys, ng magandang buhay. Siyempre, yung career mo. I-improve mo muna yung career mo. And focus ka muna sa family mo, mga taong nandiyan, panahon down na down ka. Sila muna yung pagtuunan mo ng pansin kasi healthy relationship ang pwede nilang ibigay sa inyo, guys, no? So, mararamdaman mo naman pagka etong taong to, guys, alam mo yon, walang sawang nagbibigay ng guidance, kaka-advise sa inyo hanggang sa matulungan ka. Mararamdaman mo naman na pagka ganun ng ginagawa nila sa inyo is talagang mahal ka, no? Mahal ka ng mga tao sa paligid mo. Kailangan mo lang sila, guys, i-appreciate. So, tignan pa natin. Meron tayong Ten of Pentacles, lalo na sa mga single mom, single dad. So, sinasabi niya na mas pagtuunan nyo daw muna ng pansin ng inyong mga junakis. Okay? And, or pwede rin naman, guys, na kung bakit may mga bata rito is yung inner child mo. Baka ito na yung time para i-heal mo ang inyong inner child, no? Para naman sa'yo to. Okay? So, pag na-heal kasi yung inner child mo, guys, sobrang ganda nito. Masasabi mong talagang wala ng problema. Kahit pa paano i-absorb mo or huwag mo nang bigyan pa ng problema yung sarili mo, okay? Tignan natin additional message. Oh, gusto ko ipaglaban ng person mo ngayon, guys. Meron ako nakakitang reconciliation, communication, and may nakikita akong confrontation, pwedeng pagtatalong mamamagitan sa inyong dalawa. And sa person mo, guys, gusto niya kasi talagang ipilit yung sarili niya sa inyo. Ikaw, nagsiset ka na ng boundaries. Okay, parang ayaw mo na magpapasukin na to sa buhay mo. Ang problema lang, guys, parang medyo komplikado na rin kasi. Okay, parang pag tinanggap mo siya,
Paano kung hindi siya magbago? Parang ganun. Ang dami mong iniisip na what if dito. Pero nandun yung panghihinayang mo. Ramdam mo naman na talagang hahabulin at mahal ka ng person mo. Tingnan pa natin, meron tayong 5 of Swords. Okay, 5 of Swords. Third party. Yung person mo guys, medyo greedy siya, no? May nakikita kasi ako ditong ibang taong involved. Hindi lang ikaw yung nasasaktan niya, kundi pati yung third party. Siya lang yung nagbe-benefits dito sa ginagawa niya. Marami siya nasasaktan. Tignan pa natin. Ngayon, nag-aantay siya sa inyo. Okay? Grabe. Guys, alam mo, inaantay ka ng person mo. Ito yung energy mo sa bottom of the deck natin, guys. 4 of Wands and Emperor. Emperor. So, may mga nagsasabi sa inyo na, pwede mo naman buuin kasi sayang naman. Pwede tatay naman siya ng mga anak mo, nanay naman siya ng mga anak mo. Okay, pwede naman. Pero, kung hindi ka selfish, alam mo yon, kung hindi ka selfish na tao, tatanggapin mo sa buhay mo tong taong to eh. Magpapakahipokrita ka talaga ulit. Lalo na at nagkaroon na guys ng third party, you know, nasaktan kayong dalawa. Nasaktan niya ikaw at yung third party. Siya lang nga ang nagbe-benefits. So, 4 of Wands kasi guys, nagiging malambot na naman ng loob mo. Pwede kasi guys na ito na nga, nag-uusap na ulit kayo. Emperor na yung energy mo eh. Nagiging malambot ka na ulit sa taong to. Kasi nakikita mo eh. Okay, nakikita mo yung mga sinacrifice niya rin doon sa sitwasyon. So, kahit pa paano tinitignan mo yung mga positive na ginawa niya, hindi naman natin guys masabing puro negative lang din talaga ang dinulot sa inyo nitong taong to. Pero mas nakikita ko dito kung ano yung pinanghihinayangan mo sa person mo. Yung connection na nag-uugnay sa inyong dalawa. Okay? So, kung bakit ka lumalambot ng ganyan, guys, meron kang mas malalim na dahilan. And, alam mo na yan, no? Alam mo yan. Tignan natin. Okay. Tignan natin ano yung nararamdaman. Ano yung nararamdaman ni person mo sa iyo ngayon? Nararamdaman ni person mo sa iyo ngayon. Ayan, gumagalaw yung ating. Ito ko guys, babala sa akin. Nararamdaman ni person mo sa iyo ngayon. Meron tayong 3 of Swords. Ayan, iniisip-isip ka guys. Alam mo, nakikita ko nagkakaroon ng success sa person mo. Okay, meron siyang good news sa inyo. Siguro talagang inayos niya muna yung sarili niya, binuo niya muna yung sarili niya, and hanggang sa parang bang nagkakaroon na ng progress, lalo na pagdating sa pera at sa career niya. So, kung bakit kanya naisip rito guys, siguro gusto na niyang bumalik talaga kasi napatunayan niya na yung sarili niya eh. Or sabihin na natin na meron na siya kayang iharap sa inyo na magandang buhay. Pwede kanyang bigyan ng stability. So, ngayon kasi guys, iniisip-isip ka ng person mo na parang, ano ito eh, parang, eto yung pangarap niyong dalawa na natutupad niya. Natutupad na niya, yun nga lang, naiisip ka niya ngayon kasi wala ka na eh. Nung natupad niya yung pangarap niya, wala ka na doon sa eksena. Kaya kanya naisip rito kasi plano niya itong dalawa eh. Okay? So, namimiss ka niya kasi parang gusto niyang ibalita sa inyo na ito na, nakuha ko na yung mga pangarap natin. Okay, so sige, tignan pa natin. Ano yung tingin sa'yo ng person mo ngayon? Tingin ni person mo sa'yo ngayon? Meron tayong 8 of Pentacles. Tingin ni person sa'yo, ikaw yung someone na masinop, matyaga, mabagal, pero pulido. Okay, kasi Pentacles yan, mabagal yan eh. Bago to gumawa ng decision, pinag-iisipan niya talaga muna. And, pagdating sa pera guys, nakikita ka niya na someone na medyo marunong ka mag-manage. Ayan. So, pwedeng nakikita ka na rin niya na someone na parang meron siyang future kasi ikaw marunong magdala ng pamilya, marunong ka magdala ng relasyon. So, yeah, ganun kanya nakikita at magaling ka na magsalita
kung paano mo siya kausapin, kung paano mo i-deliver yung mga message sa kanya. So, nauunawaan niya yon, naintindihan niya ng malumanay. Okay, so, tignan natin. Ano naman yung plano ni person sa relasyon yung dalawa, sa connection nyo. The Star. Pangarap talaga to guys. Alam mo, ito ha. Natupad niya na yung mga pangarap niya. So, yung pangarap na lang niya siguro dito guys is yung sa inyong dalawa. No? Yung maayos niya ulit yung relasyon yung dalawa. And sabay niyong makuha yung mga pangarap niyo pa. Okay? So, nakikita niya rin na parang nagkakaroon na rin ng success sa buhay mo ngayon. Nga lang, mukhang din na kayo magkasama ngayon. Okay? So, ngayon, iniisip-isip ka ng person mo. Okay? Tignan natin yung outcome sa side ni person. Outcome kay person. Meron tayong 8 of Pentacles. Yung outcome, parang kung ikaw nagtiyaga ka dun sa relationship, siya kasi nakikita ko sa kanya na someone na gusto naman niya, na siya yung parang gusto naman niya talagang bumawi sa inyo. Gusto niya magtiyaga dito sa relationship na meron kayo ngayon. And yung bottom of the deck sa side ni person is Knight of Wands. Ayan kayong dalawa. Okay? Na parang ito yung pangarap natin. Ngayon parang ang hirap ng maabot to ng wala ka. Kasi alam mo guys, yung person mo talagang hindi siya makapaniwala na nakakaya mo. Kasi hindi ka naman ganito eh. Bili nga niya may someone ka na eh. Meron ka ng ibang gusto. Kasi napapanindigan mo na eh. Kunin natin guys yung zodiac sign. Wait lang. Okay. Tignan natin yung zodiac sign sa side ni person. So nakikita ka niya na someone na baka meron ka ng iba. Kasi bakit natitiis mo na siya. Dati parang ikaw yung lagi nagmamakaawa, naghahabol. So parang baliktad na yun. Taliwas na to sa nangyayari talaga ngayon. So, tignan natin sa zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Gemini, Pisces, Taurus. Virgo, Scorpio, Sagittarius, Libra, and Aquarius. Taurus, Capricorn, Leo. So, yan guys, sa mga nagtatanong pala, no? Kasi may nababasa akong comment na bakit daw wala akong zodiac sign na nilagay. So, guys, itong reading natin dito is collective. Wala talaga siya, guys, zodiac sign. So, as long as nakaka-relate ka sa reading, so, yes, para sa'yo ang reading. Okay? So, general naman to, guys. Kagaya na sabi ko, take what resonates and leave what doesn't. So, kahit pa paano nga, guys, gumagamit ako ng dice para kahit pa paano, ma-prove mo na talagang para sa'yo yung reading. So, may nabasa kasi yung comment na, ano ba to? Parang ganyan. Ano zodiac sign to? Ganun pa yung tanong niya. Parang galit pa. Okay, so by the way, tayo sa energy mo, nararamdaman mo sa person mo ngayon. The Fool, niloloko, pinapaikot, ginamit, nilinlang. So, nakikita mo siya na someone na parang ginawa ka lang niyang uto-uto. Ano ba? Lahat kasi guys, the fool, di ba? So, pag sinabing the fool is parang ginawang tanga-tanga, ginawang uto-uto, pinaikot, pinaniwala. So, ganon. Kaya parang nasasaktan ka kasi bakit ganito yung pinamukha sa inyo na itong tao ito. Okay? Malaking sampal sa'yo yung ginawa niya sa inyo. Yan ang nakikita mo sa person na to. Masyado siyang manipulative. Tingnan natin. Ano naman yung tingin mo kay person? The Fool pa rin. Someone na manggagamit. Someone na basta lahat ng kung paano mo tinitignan yung sarili mo ngayon. Kung gaano kaliit yung tingin mo sa sarili mo ngayon, ganun mo siya nakikita. Talaga parang ginamit, inisang tabi, hindi priority, hindi binigyan ng atensyon, ginawa kanyang bata, na parang hindi, ginawa kanyang bata na parang hindi advisable yung mga sinasabi mo, like, para sa kanya, walang saysay yung mga sinasabi mo. Okay? Para sa kanya, walang silbi yan. Parang ganon. So, ganon mo siya nakakita at kung paano mo siya tinitignan ngayon. Okay? Tignan natin ano naman yung ano naman yung plano mo dito sa connection na to. Plano mo sa connection na to.
Seven of Wands. Dito sa point na gusto mo na sabihin sa kanya lahat ng mga masasakit na naranasan mo sa kanya, na baka hindi niya guys nakikita baka hindi niya nanonotice. So, gusto mong ipakita sa kanya, gusto mong iparamdam sa kanya, sabihin sa kanya na ganito ka nahirapan sa connection yung dalawa. Okay, na parang finally, nasabi mo rin, for so how many years na nagtiis ka, or kinimkim ito kasi ayaw mo nang masaktan pa siya. Alam mo yung iniisip mo pa rin yung feelings niya, kahit ikaw naman yung nasasaktan. Grabe yun. Malaking sacrifice yun para sa'yo. Okay? Outcome sa side mo. Ano yung outcome sa side mo? Outcome, spirit. Meron tayong Five of Pentacles. Ayan no, ayaw mo nang mahirapan. Kasi ang Five of Pentacles, guys, kahirapan to So, ayaw mo nang mahirapan kaya tumatalikod ka na dito. Tignan mo, nandun ka na sa new beginning, may araw doon. Nakatingin ka sa new beginning, nakatingin ka sa magagandang bagay na pwede pang mangyari sa buhay mo. Na kahit hindi nakasama tong taong to, na kaya mo buuin yung sarili mo. Gusto mo na maging payapa, gusto mo ng tahimik na buhay. Buhay na pinangarap mo, nakasama siya pero hindi niya ibinigay sa inyo. So, Five of Pentacles, yung pinapakita sa akin dito. Kahirapan to So, alam mo yan, parang grabe yung kahirapan na naranasan sa tao. And mag-isa ka na lang dito, Six of Wands. Travel to. So, I think iba sa inyo nahihilig ka sa travel, sa may family or friends, pwedeng hiking. Ayan, ingat kayo ha, kung may mga namumundok dito. Ngayon, ang hirap mamundok kasi ulan ng ulan, guys. Ayan, so titignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Taurus, Gemini, Aquarius, Libra, and Pisces. Meron tayong Sagittarius, Scorpio, Libra, Aquarius, Cancer, and Virgo. Taurus, Gemini, Pisces, Aquarius, Libra, and Capricorn. So, naulit lang yung zodiac sign. So, last Aquarius, Pisces, Aquarius, Scorpio, Gemini, Cancer, and Virgo. So, ko tayo guys ng tatlong cards. Saan na pupunta tong connection na to? Saan na papunta tong connection na to? In the near future. Or ano po yung mga pwede na maganap? Spirit guide. Ano po yung possible na maganap? May paghahabol pa rin talaga, guys. Nakikita kong ipipilit niya talaga yung sarili niya sa inyo. Ayan, no? May diskusyon nandito, guys. Pwede nangyayari na siya ngayon. Or nararamdaman mo, kasi parang nisto ka niya. Nararamdaman mo na medyo may pagkanagar itong tao. So, ipipilit niya yung sarili niya sa inyo. Yun yung pinapakita sa akin. May reconciliation, pero baka mauwi pa sa pagtatalo tong reconciliation na to. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong may tao nang mamamagitan daw sa inyo, guys, para ipagkakasundo or para kakausapin kayong dalawa na itong tao to na parang isettle nyo na yan. Kung hindi nyo kayang isettle, baka mas magandang maghiwalay na. Parang ganyan. Basta meron na mamamagitan sa inyong dalawa kasi grabe na yung nangyayari, no? Na pwedeng hindi lang kayo yung naapektuhan, may mga taong nadadamay na. So, tignan pa natin. Additional message. Ano po yung possible na maganap? Spirit guide. So, fire sign energy to all Aries, Leo, Sagittarius. Meron tayong Page of Cups. So, alam nyo guys, makikipagkasundo pa rin yung person mo. Siya itong magpapakumbaba. Itong taong mamamagitan na to guys, para pagkakasunduin or pagbabatiin kayong dalawa, then makakapag-decide yung person mo na parang baguhin niya yung sarili niya. Kasi Page of Cups dito Parang gusto niya ibalik ulit kung paano mo siya nakilala noon, kung ano siya dati. So, yeah, may pag-uusap dyan. Tignan pa natin. Water energy to, no? Water sign. Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, love advice. Meron tayong forgiveness. May pagpapatawad daw, guys. Ayun. May magpapatawad. Tignan pa natin. Meron tayong luminosity. So, I think, parang, ano to guys for my opinion,
maliliwanagan na kayo parehas. Kung ano yung pinanghuhugutan, pinagdadaanan, kung bakit ganito yung personality. So, tignan pa natin, meron tayong the Divine Masculine. So, ito guys maayos to. Yung pinapakita sa akin, mukhang maayos nyo pa to. Lalo na't mapilit yung person mo. So, guys, malakas ang energy ng dito, Leo energy. Tignan pa natin. Love advice. Release your ex. So, siguro, binibigyan kayo ng time ni universe na i-end mo na itong relationship na to. Parang bigyan nyo muna ng time mag-isip isa na makapag-unwind, makapag-isip-isip. Then, ialis muna sa isip mo itong ex mo. I know, the time has come to clear your energy. Ito na yung time para i-clear mo yung energy mo. Okay? Ano pa natin? Additional message. Meron tayong it is safe for you to love. Alam mo talagang dededmahin mo tong taong to. And open your heart to give and receive the highest energy of all. So, pwede magpatawad ka pero ayaw mong kausapin itong taong to. Or pwede naman guys magpapatawad ka pero parang gusto mo na ng space sa connection yung dalawa kasi sobrang nagiging toxic na yung nangyayari. And, yeah, kukulitin ka nito. Makikipagmatigasan si person. So, para bang hindi mo nakayanin yung pagiging makulit niya. Additional message. Tignan natin. Meron tayong heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Ayan, may pag-uusap. Gusto niya kausapin ka talaga, pero ikaw to. Wala ka na sa mood, wala kang time para sa taong to, napakinggan. Ipiling mo kasi lahat ng mga sasabihin niya kasi nungalingan na yon. Okay, mahirap ng paniwalaan yung mga sasabihin sa inyo ng taong to. So, hindi naman natin guys, hindi ka naman masasisi, no? Kasi maraming betrayal na ginawa sa inyo itong taong to. Dumating ka sa point na parang pati pamilya mo, kaibigan mo, iniwasan mo. Di ba? Parang wala kang ibang pinakinggan kundi siya. Grabe yung sacrifice, grabe yung galing na pwede mong bitawan sa taong to. Or masabi mo sa taong to kasi hindi niya man lang nakita yung mga sacrifice. Okay? Message ni person sa'yo. I want to hold you in my arms. Parang ang pangit nung naiisip ko rito. I want to hold you in my arms. Parang sasakalin lang. Parang ganun yung na-imagine ko. Pero yan guys, gusto ko daw yakapin. Gusto kanyang hawakan or hawakan yung mga kamay mo. Tignan natin additional message ni person para sa'yo. Ano yung gusto sabihin ng person mo para sa'yo? Meron tayong time will tell. So parang bahala na daw yung panahon kung ano yung mangyayari. And open pa rin yung person mo. Para open pa rin siya to settle, no? Kung ano man yung mga naging problema and ano man yung mga bagay na hindi nyo guys napagkasunduan. So, nakikita ko naman sa person mo na parang gusto ko rin niyang bigyan ng time and bigyan nyo ng time yung isa't isa. Like, yeah, magkaroon kayo ng space or parang cool off muna guys kasi masyado nang matindi yung mga nangyayaring revelasyon, matindi na yung lamat. So, ito guys, na nakikita ko napaka-powerful ng comeback dito once na magbalikan kayo. Okay? So, hindi to guys mabilis. Pwedeng taon bago kayo magbalikan itong taon to. Okay? Bago niya ma-realize na gusto pala niya talaga bumalik. Actually, wala naman na sa isip niya eh. Wala na sa isip niya na bumalik pa sa inyo. Pero ito na nga, nangyayari. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Message ni person sa inyo. Meron tayong, why do we have to be apart? Why do we have to be apart? So, siguro, ayun nga, kagaya na sabi ko kanina, nagkaroon siya ng awakening. So, feeling niya kasi, malaking pagpapasalamat niya sa inyo na nagkaroon siya ng awakening, spiritual. Marami siyang nare-realize, marami siyang gustong ipagpasalamat. Yung panahong nakasama kanya guys, ang dami niyang natutunan sa buhay.
And isa ka sa taong bumuo sa kanya. Ayan, para ma-realize itong mga bagay na to. So, kaya nga siya guys maghahabol sa inyo. Dito maka-move on ngayon. Isa pa dito yung trigger sa kanya is yung sobra siyang nasa-challenge na madali mo siyang nilet go. Or ngayon parang wala ka nang pakialam na parang gusto ko niya kausapin pero nire-reject mo. Naghahabol siya, sinabi niya na parang magbalikan tayo pero nire-reject mo. 'Di ba? So, lalo siya guys nasa-challenge. So, by the way guys, ito lang po ang ating reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye!